Hi guys! Welcome sa ating video. At sa video na ito, ituturo ko ang pamamaraan ng pag-aalaga ng ating mga art materials. So, pencil. So, ang pencil ito ay ginagamit sa pagguhit or pag-sketch ng mga drawing natin. So, paano nga ba natin ito itabi ng maayos at hindi ito masira? So, ang kailangan natin sa lapis para maitabi natin ng maayos, kailangan natin siya ng pencil case, no? Para hindi siya madumihan, hindi siya mabali. Ang tamang paglilinis ng pencil ay i-sharpen mo yung dulo ng lapis. Tas pananatiliin mo sa hindi mabasa na lalagyan kasi nasisira yung graphite niya dito, yung core niya, para pag ginamit natin is maganda yung pagsulat. So, ano nga ba ang common na problema or issue na pwedeng makasira sa ating lapis? So, isa na doon ay pag nabali o hindi na siya maganda gamitin. Yun yung mga common na problema sa mga lapis pag di tinabi ng maayos. So, meron ditong roller. May iba't ibang klase itong roller. May triangle at saka normal na roller. Itong roller na ito ay ginagamit ito pang panukat ng mga distansya or pag-label sa mga linya. No? So, paano nga ba natin ito maitabi ng maayos at maganda pa rin yung kondisyon? So, ang pagtabi ng mga roller ay dapat nakalagay ito sa flat surface. Kasi pag di mo siya naitabi ng maayos, tas mababali po siya. So, ano nga ba ang proper na pamamaraan para ma-maintain na malinis ang roller? So, ang pamamaraan ng paglinis ng roller ay pwede po natin siyang hugasan ng tubig, pero iwasan lang po natin na mabura ang mga numero or yung mga sukat dito sa roller. No? Kagaya din dito ng protractor. Dapat pwede din nilinisin ng tubig, pero dapat di natin masira yung mga nakasulat na numero kasi yan yung panuat natin sa mga sukat. No? Dito naman tayo sa compass. Ang compass ay meron itong panukat kung gaano ka-distansya kung anong distansya ang gagamitin natin. Ang compass sa kabila meron itong lapis. Tsaka sa kabila naman meron itong matulis na ididikit mo ito sa papel, tas paikutin mo. So, paano ba natin ito maitabi ng maayos para mapanatili ang kanyang kondisyon? No? Ilagay natin ito dapat may case tayo na pwedeng paglagyan ng compass para hindi po siya masira at di po siya makapinsala kasi nga meron po itong matulis sa dulo. Baka pag di natin malagay ng maayos baka madisgrasya po tayo. No? So,
pupunasan po natin ito ng tela or cotton. Basta iwasan lang po natin ito mabasa kasi ito po ay steel. So, pag nabasa po ito, magkakalawang yung kanyang tornilyo dito. No? So, ano nga ba ang mga common na rason kakos ng aksidente dito sa compass? So, first, matutusok po tayo dito. No, kasi matulis po ito. So, iwasan lang po natin na ilagay ito kung saan. Kung maaari, ilagay lang po natin sa case or meron lang po siyang lalagyan, ilagay lang po natin siya sa tamang lalagyan para di po siya maka-disgrasya. No? So, dito naman tayo sa pen or gel pen. No? Ang gel pen ay ginagamit din ito sa pag-highlight ng mga drawings natin. So, paano nga ba natin may tabi ng maayos ang pen or gel pen at mapanatili ang kanyang kondisyon? So, dapat ilagay po natin ito sa case kung maaari, tulad ng pencil. Ilagay po natin sa case para hindi po siya masira. What is the proper way to clean and maintain this pen? So, dapat i-check po. Dapat yung takip is nakatakip po siya palagi. No? And pwede po natin itong hugasan ng ballpen ng tubig, pero wag po yung ito. Wag po natin itong hugasan. Pwede natin hugasan ito, yung kanyang shells. Yeah. So, ano nga ba ang kadalasang rason na masisira ang ballpen? So, ang kadalasang rason bakit nasisira yung pen is ito, yung kanyang core na konektado sa ink. Ito. Yan po yung kadalasan na nasisira kaya di na sumusulat ang isang ballpen. Dito naman tayo sa bond paper, no? So, ang bond paper is dito tayo nag-sketch or nagdo-drawing ng mga arts. So, paano nga ba natin ito maitabi at mapanatili ang kanyang kondisyon? No? So, dapat itabi po natin ito sa flat surface na lalagyan, like ganyan. Itabi po natin siya na di siya ma-fold or para di po masira ang kanyang quality, no? So, ano nga ba ang proper way maintain ng bond paper? So, dapat iwasan po natin itong ilagay kung saan para di po masira. Ano ang mga kadalasang rason bakit nasisira ang isang bond paper? So, ang kadalasang rason ng bond paper is madali po siyang ma-fold. Kaya iwasan po natin itong ma-fold para di po masira para yung mga drawings natin is maayos tignan. Tapos iwasan po natin ilagay ito sa madumi para di po masira yung quality ng isang bond paper. So, yun lamang po. Sana may natutunan po tayo.